Okay, update tayo sa BTC. Extra update lang to para sa last update natin. Siguro mga 2 days ago ata yung last update ko. Kasi meron na akong potential na nakikitang parang problematic kay BTC. Pero pwede pa rin pa naman tayo mag-pump, no? Pero di ko rin sure, ah. Gusto ko lang ipakita tong analysis na to na yung channel natin medyo may pagka-bearish kasi, no, sa ngayon. Kaso yung mga pagka-bearish natin medyo masyadong maaga kinakalabasan. So for example, no, nung nag-dump tayo banda dito, ito, no, nung na-break natin to, lahat ng to mula dito sa ilalim na sa break na to hanggang dito at pati dito, no, hanggang dito sa point na to. Ayan, hanggang dito sa point na to, bearish ako hanggang dito. Yan, bearish ako hanggang dito. Nung nag-break tayo, tsaka lang ako nag-flip bullish. Kasi ito yung confirmation sa longer time frame na, okay, meron tayong potential na bull market. So, ayun lang yung problema sa mga long-term time frame na basa. Kapag chine-check yung long-term time frame, madalas yung confirmation matagal din ma-confirm. Pero yun nga, ito may confirmation tayo of some sort dito. Breakout, retest, makita natin yung retest, at isa pang pump. Pero problema, halfway through na yung yung bull market kumbaga, no? Kapag long-term time frame. Pero yun yung pinaka-safe na almost walang losses, no? Ang masasabi ko. So, ay lang gusto ko i-point out yung channel natin sa ngayon medyo since etong dump na to dito, bearish yung channel, no? Bearish yung channel. Si Bruce ni bearish. Ako bearish, no? Hanggang dito sa point na to. Tapos hindi na ako masyado nag-update dito kasi alam ko nasa medyo bull market na tayo dito sa mga area na to. Pero ayoko kasi i-ride to, no? Ayoko i-ride to nang hindi nagpa-pump si Alts. Si Alts medyo mapapadalawang isip tayo kay Alts kasi parang walang galaw ang mga Alts. So medyo at ano rin ang economy rin, worsening condition, pa-worsen, no? Palala ng palala. At parang hindi siya magandang idea, at least para sa akin, na habulin yung kalahati pa ng pump na to, no? Ayun nga, alts at yung worsening condition ng economy, parang anytime pwede mag-flip bearish na, no? Kung kahit bullish pa tayo dito sa move na to at nag-ATH pa tayo. So, madalas kapag kapag may bullish move si BTC, si alts dapat humahabol din, no? Kaso parang wala, no? Pili lang yung mga alts na gumalaw. Pero explain natin yun, bakit ganun, no? Mamaya, explain natin bakit ganun na parang wala pa rin galaw si alts kahit nag-ATH na matindi si BTC. Pero mamaya pag-usapan natin. So anyway, ito may mga drawing ako, no? Itong parang mga parang angle na to, pinapakita lang yung pag-regress ni BTC, logarithmic regression kumbaga, na every time na nagpa-pump siya, hindi na siya ganun kasing lakas ng dati. Okay? At may gusto lang akong i-point out na medyo may napapansin ako na ang per cycle, so ito meron tayong bull cycle dito, no? Meron tayong bull cycle dito. Actually, punta tayo ng monthly para mas madali siya makita ng maayos. Yan. Meron tayong bull cycle dito. Nagkakaroon tayo ng some sort of angle. Tapos sa pangalawang cycle, bull cycle dito, mas maliit yung angle, mas maliit yung angle, at mas maliit yung angle. Kung titignan natin, around 1/3 up until 1/2, every cycle yung nababawas. So, titignan natin, So, meron tayong first cycle dito. Titignan natin sa second cycle kung gaano kalaki ang nabawas. So, around mga 1/2 to, no? Around 1/2. So, punta tayo dito sa third cycle na meron tayo, yung may COVID dump. Third cycle hanggang dito. Tingnan natin. About 1/2 din. So, akala ko mga 1/3, no? Parang palapit siya sa 1/3 na parang 1/2, no? So, ang susunod na potential, kasi eto may nakikita akong kakaiba dito.
Ito yung trend line natin na doon tayo some sort of reject sa ngayon. Hindi pa natin sure kung ito na ba yung top, pero mamaya papakita natin kung may possibility ba ito na yung top o hindi pa, no? So titignan natin dito, about 1/2 na rin to, no? So kung pagpapatong-patong natin itong mga to, around mga, ito medyo nasa, ayusin natin yung linya, yan, around mga 1/3 pala to, no? Pero itong kasunod, medyo 1/2 ng ito, ng mas maliit na to. I mean, ng medyo mas malaki na to pala, sorry. Ito 1/2 ito, tapos ang kakalabasan ito medyo 1/2 din, no? So gusto ko lang i-point out na kapag every time nagkakaroon tayo ng panibagong bullish cycle, ang galaw ng market around 1/3 to 1/2 na palit ang slope ng pag-pump, no? So ibig sabihin, eventually pag tumagal pa to, baka humina rin ang galaw ni BTC. Baka ganito na lang siya, no? Pero mahaba, no? Siguro kung mag-iisa pang pump dito, possible pa kakaroon ng correction, tapos siguro hanggang dito na lang at di niya na matatouch tong trend line na to, no? At kakalabasan, meron na siyang panibagong mas maliit na slope na ganyan, possible, no? Possible din na no, since meron tayong world adoption, baka ma-break din tong parang regression na to at magkaroon tayo ng massive pump naman, no? Kung sabihin natin, okay, na-accept na ng buong mundo si BTC as digital money, pwede tayo magkaroon ng ng mga parabolic move. Hindi na tayo masyado nag-aaroon ng parabolic move, no? May ipapakita ako na dati, no, ito kasi, no, itong point na to, ang daming tao dito nagsasabi na wala tayong blow off top at ang daming na fake out dito. Ang daming na fake out, no? Ngayon, ang inaabangan dito sa point na to, nasaan daw yung parabolic move? Kasi lahat ng to may parabolic move, no? So, ito, meron tayo parabolic move dito. Oh, balik ko, parabolic move. Meron tayo dito, parabolic move. Yan. Meron tayo dito, parabolic move. Dito wala, no? Parang flat to, no? Parang diagonal line lang to. So dito sa mga to, meron tayong blow off top, meron tayong blow off top. Ito wala. Wala tayong blow off top dito. Meron tayong parabolic, pero wala tayong blow off top na yung matinding isa pang push up na gano'n. Kasi sa past, ito, no? Dalawa actually to, no? Meron tayong isa dito na parabolic, isa pang parabolic. Ito yung blow off top na pinag-uusapan ng mga tao. Tapos dito, meron tayong isang blow off top dito na malakas, no? Na matindi yung push up nito. Ito medyo saglit lang to, no, kumpara dito sa mga to. Yan. Ito malaking push up to, no? Yung tipong vertical siya. Ito medyo may pagka-vertical, no? Ito medyo parabolic move na lang, hindi na siya yung parang blow off top. At inaabangan ng mga tao yung gantong move, no? Ito may kasunod na ganito, no? At hindi nangyari dito yan. Hindi nangyari, no? So sa tingin ba natin yung yung pagbawas ng pump every cycle, yung pag-regress ng pumpability ni BTC, may possibility bang hindi na rin natin makita ang mga parabolic move dito at baka normal na diagonal line na lang siya, no? Na baka hindi na tayo makakita ng ganito, no? Dito sa cycle na to, kasi dito sa point na to, ang inaabangan blow off top, pero hindi nangyari. Ngayon, ang inaabangan na lang natin hindi blow off top. Actually, yung parabolic move, wala pang pinapakita si BTC, no? So ang expect ng mga tao meron pa tayong dapat ganyan, no, na aabot ng mga 300k or something ganyan. So ay lang yun, yung inaabangan ng mga tao ng mga tao ngayon na hindi natin nakikita pa rin sa ngayon. So possible naman yun. Pero yun nga, may break of trend doon, no? Break of parabolic, may break of logarithmic regression doon sa tingin ko. Hindi pa natin sure kung tong
trend line na to, no? Hindi pa natin sure to. Ang pinaka-sure lang natin hanggang dito lang. Hanggang dito lang. So, possible na meron tayong ganito na parabolic move. Kaya may mga nagsasabi na 300k. Okay? Pero may papakita rin ako sa actually yung fibs, no, pinag-usapan natin yung last update. Mamaya papakita ulit natin yon. Ipapakita ko lang yung impulse wave theory dito, bakit may possibility of ending tong part na to. Hindi ko gusto sabing end ng bull market to, pero nga, no, kasi nga medyo bearish tong channel na to sa ngayon at nagkamali tayo. So hindi ko sinasabing this time tatama ako. Ang gusto ko lang i-point out, maging aware tayo na may possibility of bear market dito sa data na ipapakita ko sa inyo. No, kasi dito nagkamali tayo dito. Alam natin bearish na tayo dito, pero yung nagpa-pump na siya, medyo somewhat may mali tayo dito kasi hanggang dito sa mga point na to nung magbe-breakout medyo bearish pa rin ako at di agad ako nakapag-flip bullish. At may possibility kasi may mga pwede, pero depende kasi, no, na possible na A, B, tapos C. Meron tayong mga ganitong klaseng na mataas na B wave, tapos meron tayong malalim na C wave na ganito. So medyo mahirap mabasa yung mga ganon. Pero ito na, ano ba gusto ko sabihin dito, yung mga fibs at ano pa ba, yung impulse wave theory. So kailangan mo na ipakita yung impulse wave theory. So for example dito, no, meron tayo some sort of 1, 2, meron tayo siguro 3 dito, 4, 5, meron na naman tayo dito sa point na to. So bear market, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5 bear market. So first cycle, second cycle, bear market, meron ulit tayo ditong some sort of 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5. Makikita nyo no? Yung mga maliliit na na red candles dito, most likely ay yung mga corrective move. Ito, mga corrective move to na second wave. Ito yung fourth wave. Tapos meron tayong fifth wave. Excuse me. Tapos ABC correction ulit para sa susunod na cycle. Ito yung third cycle. Magkakaroon tayo ng impulse 1, 2, 3, potentially 4, 5 to. Ang dati kong base dito na baka hindi pa to yung fifth wave. Kaso ito masyado nang mahaba to para sa fifth wave sa tingin ko. Sa tingin ko panibagong cycle na to. Okay? So, magkakaroon ulit tayo ng ABC correction. A, B, C. Then, meron ulit tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya medyo, kailangan natin mag-isip kung ito bang move na to tapos na o hindi. Kasi pwede natin mabasa to as complete 5 waves. No? At madalas, after ng 5th wave, meron tayong correction. After ng 5th wave, meron tayong correction. After ng 5th wave, meron tayong correction. Which is bear market ang tawag nila doon kasi long-term time frame na correction yon. 5 waves, correction. No? Or basically, bear market. So, buburahin ko lahat to saglit. Buburahin ko lahat. Tignan natin yung fibs. No? Gawin natin yung pinaka-basic. Ito lang na fib retracement lang. Teka lang, check muna natin. Meron na tayong nakasalpak na sa right side. Check ko lang yung naka-fib. Okay, fib levels siya, no? So, goods tayo. Check natin mula dito sa ilalim, mali. Dito pala mula sa taas hanggang ilalim. Yan. Sabihin natin, actually pwede natin i-pinpoint pala to kasi naka-extend siya to the right. Okay, makikita natin yung mga extension levels madalas. So ito, no, makikita natin dito ang target madalas ng third wave ay 1.618, umabot ng 2 fib yun. At ang fifth wave madalas nasa 272 area. So makikita natin meron tayong some sort of first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave at nag-drop. Okay? So ito yung first cycle or sabihin natin first pump kumbaga na tama, first cycle.
At ang sunod, meron tayong second cycle dito. Actually, ito yung first cycle no? Ito no? Pero, kasi ano to bago pa lang si BTC, wala pa ata sa exchange to. So, sabihin na lang natin, ito yung first cycle. O yung first pump, kumbaga sabihin natin. Na medyo kilala na sa BTC or medyo may mga bumibili na nasa exchange. Sumunod, ang gagawin natin, actually, gawin nga natin tong ano. Hindi, sige, okay na yan. So, ito tatandaan nyo itong mga to, no? Itong mga to, kung meron man significance itong mga to. Pero, ang sunod na gagawin natin, mula dito sa top na to, hanggang dito sa ilalim na to, siguro. So, actually, marumi pala, no? So, boring ko lang to sa isa. Ganun ulit ang galaw. So, ganun din, di ba, napansin nyo kanina, no? Ang bilang ko dito sa impulsive theory natin, ganito, no? So, of some sort, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Makikita ulit natin 1.618. Ito. Third wave. Fifth wave 272. Madalas 'yun, no? Madalas. So, pasok naman siya, no? At doon din tayo natapos at nagkaroon tayo ng bear market. Sumunod, check natin. Third cycle. Mula sa itaas hanggang sa ilalim. O ito 1.618 lang, hindi siya umabot ng 2.272. Okay? So meron tayo, possible ba din bang ano? O hindi, ito talaga, hanggang dito lang talaga siya, no? So ganun din, meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, higher high na fifth wave, 1.618 at dump, no? So ang last one, ito, medyo ano na siya, no? Medyo lower targets na siya. So mula dito sa itaas hanggang dito sa ilalim, ang naabot na lang natin ay 1.272. So meron tayong sign dito na hindi na tayo umabot ng 2.272. Dito, ang naabot lang dito sa cycle na to 1.618, no? Ito dito sa potential cycle na to, ang naabot lang natin ay 1.272, no? So may possibility ba, babalik tayo sa sa regression, yung pahina ng pahina ang pump ni BTC. Pero nare-respect pa rin niya yung fibs, kung saan madalas nagre-reject ang mga prices, no? So dito nagre-reject ang price ni BTC sa ngayon, no? So kung sabihin natin magpapump pa si BTC, most likely sa 173k. Kung susundan natin yung previous fractal, most likely hindi natin masusundan tong mga past fractals nato na umaabot ng 2.272 kasi nga meron tayong paghina ng pump ni BTC habang tumatagal ang maturity ni BTC, no? So most likely ang pinaka comparable lang itong move na to na umabot ng 1.618. Okay? So kung titignan natin, ang most likely na target kung extremely bullish tayo up until 1.618, 173k area or 180k area, no? So double check lang natin kung meron pa tayong confluence dito. Sabihin natin, eto, no, meron tayong cycle top dito. Makikita natin ang 2 fib at 2.272 hanggang dito sa mga area na to. Oh, goods naman, no? So may possibility pa rin tayo mag-pump at etong galaw na to pwedeng ma-extend to kung hindi pa tapos ang 5 waves dito. Pero sa nakikita natin sa monthly, medyo clear to, no? Medyo clear na 1, 2, 3, 4, 5. At yung galaw nitong pa-dump medyo may some sort of significance kasi ano to, no? Engulfing candle. Teka lang, inom lang tubig, engulfing candle. Pero meron pa tayong engulfing candle dito. Hindi engulfing candle to, no? Kasi pag sabi natin engulfing candle, dapat buong candle hanggang wick na nalagpasan niya. Ito talaga nalagpasan niya ng matindi, no? Na meron tayong engulfing candle na red sa monthly. So ito ngayon, may makikita tayong importante retest na ginawa si BTC sa 1.236, no? Which is actually dito nakapag-short ako dito ng
ng literal na almost sa itaas. Nasa profits ako sa ngayon, pero medyo nag-iingat ako, baka kailangan ko mag-TP-TP, no? So, kasi medyo maaga pa masabi kung end na ng bull market to. Kasi meron din tayong ano, no? For example, sa weekly, ang RSI natin meron tayong break above dito sa ano ba tawag dito, moving average ng RSI na 14 days, no? So ibig sabihin meron tayong some sort of momentum pataas pa at potentially mag higher high pa to. Possible yun, ha? Possible. Okay? So balik lang tayo ng monthly. Ano pa bang pwede natin makita dito na pwede natin pag-usapan? Wala na siguro, no? So pupunta tayo ng ano ng fractals, kumbaga. Sa weekly siguro. Actually may papakita pala ako, no? Balik tayo monthly. Yung time ng cycle, madalas meron tayong 4-year cycle, no? 4-year cycle. So for example, mula dito 2011 hanggang parang paano ba yung measurement nito mula sa top hanggang top? Parang ano lang to, no? Parang 2 years lang to. Tapos bear market. Paano ba yung ano nito? Yung di ko alam kung 4-year cycle ba to. Teka. So from top to top ba? 2013 hanggang 2017, 4-year cycle. 2017 hanggang 2021, 4-year cycle. No? Kung dito 2021 hanggang dito, kulang tayo ng 1 year. No, 2026 dapat ba? Tama ba? 2021 to, no? 21, 22, 23, 24, 25 na pala. 4-year cycle. So, kahit dito pa tayo mag-start, no? Meron tayong kaso November to. November. Ito, January. So, meron tayong mga about 10 months less than 10 months para mag-higher high pa. So, sa tingin ba natin sa 10 months makakaabot tayo ng 173K? Or higher targets pa ng less than 10 months? Hindi ko sure, no? Pero ang sinasabi, around 4-year cycle na tayo. Okay? Mas masaklap kapag actually dito tayo nag-start. Pero ito pala yung 5th wave, no? So kung dito ang 5th wave, dapat dito tayo mag-start. November ng 2021. So dapat matatapos to most likely. Kung magpapampan tayo, dapat matatapos tayo mga around November pa ng 2025. Kung ano, no? Kung perfectly natin gagawing 4 years. Hindi naman perfect to, no? Perfect ba to? Ay, dito yung start, no? Mula dito, November ng 2013, December ng 2017. No, medyo lagpas pa to, 3, 4, 5, 6, 7, no? 4 years and 1 month. So, after ng 4 years, after ng December ng 2017, dito tayo matatapos. December, ito November. Tama pala, no? Mga ano, no? Ito naman 3 years, 11 months. 4-year cycle, no? Pero ito kulang tayo ng mga bandang parang kulang tayo ng konti pang months, mga 10 months, no? Kasi medyo maaga tayo. So may possibility kung susundan natin yung 4-year cycle na magkaroon pa tayo isa pump dito, pero within ano na ba? May 9, no? May June, July, August, September, October, November. 6 months na lang, no? 6 months. So makakapagpampa ba tayo ng ganong kabilis, no? Ang pinakatanong, in 6 months. So ganon din sa correction. So for example, ano bang pwede natin pakita dito? Nasaan yung date range ito? So ang correction nito mula dito hanggang dito, kung
ilalapit natin to dito sa mga area na to, medyo pare-pareha siya, no? Pare-pareha siya ng length ng correction, no? So mga around 396 to, mga 1 year na correction. Mga 1 year na correction din to. Meron pa tayong medyo lower low pa dito sa part na to. So ito siguro hindi pasok to kasi ito yung umpisa ni BTC, no? Hindi pasok 'yan. So ang tanong ngayon, kung ito bang push na to, magkaaroon din ba tayo ng 1 year na bear market? So most likely by January ng 2026 magkaaroon tayo ng bottoming pattern sa January ng 2026. Kung ganito kung nag-top na tayo, o baka February pa, no? So gusto ko lang ipakita, no, na after ng pump, which is, tignan lang natin, ganyan, pasok na ba to? O kulang pa to ng ito kulang pa rin ng, medyo kulang pa to, no? So ibig sabihin meron pa tayong space para mag-pump pa ng onti pa. Okay? So ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Check natin so magdadagdag ako dito ng USDT.D, which is USDT dominance. Pasok natin saglit. Punta tayo, naka-regular to. Mapapansin natin dito sa USDT dominance, every time na meron tayong drop sa dominance, nagpa-pump si BTC. Every time na may spike tayo pataas, nagda-dump si BTC. Kasi ganun lang naman yan, no? Lilipat mo yung pera mo from BTC to USDT, kumbaga, at magiging dominant si USDT, ganun. So ganun din dito. Meron din tayong pump dito ng USDT, meron tayong dump ni BTC. So inverse correlated sila, no? At magkakaroon tayo ng lower high sa lower high. Makita natin doon din tayo nag-correct at puro pump to, no? Doon din tayo nag-bottom, nag-pump, magda-dump to. Nag-dump, magpa-pump to. Ngayon, nag-pump to, magda-dump dapat to. Meron tayong small push down, pero medyo sabihin natin baka parang flat to, no? O di pa natin sure to, no? So nag-recover din siya na konti, no, nung nag-dump to si USDT dominance. So kailangan natin bantayan to kasi etong move ni USDT dominance madalas gumagawa to in wave, umaandar to, di ba to? Umaandar to by waves, no? So for example, ano ba pwede ba natin gawing, ito na lang, no? So sabihin natin ito yung some sort of bear market, o ito ba yung bear market na ito? Kasi pwedeng A, B, C to, no? So possibly dito yung start or dito yung start, o di natin sure kung saan, basta meron tayong some sort of first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Doon tayo matatapos. Then dito rin meron din tayo some sort of 5 waves din dito. 1, 2, 3, 4, 5. Or baka baka meron pang isa pang lower dito, no? Baka ganyan, no? Pero in case na hindi, tama ba ito? Tignan natin kung mas lower pa pala to, no? Mas lower, pero punta nga tayo ng USDT dominance. D, yan. Teka lang, alisin ko lang itong yan. Monthly. Ay, sorry. Sa candles, lower low na to. So meron na tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito. So meron na tong completion of 5 waves potential, no? So ibig sabihin, kung magpa-pump man to, medyo delikado si BTC at baka dun yung start ng bear market. Madalas kapag may katapusan ng 5 waves, may kasunod siyang correction, no? So kung nagdump to, may corrective move na pataas to, which is inverse inverse sa galaw ni BTC.
Inversely proportional. So ibig sabihin kapag nag-dump to si USDT, dapat nagpa-pump si BTC. Pero pag nag-pump si USDT dominance, most likely magda-dump si BTC. Okay? So ano pa ba? Next. Balik tayo kay BTC. Meron pa ba tayong pag-uusapan dito kay BTC? Yung fractal. So ito Ito tayo weekly saglit. Last one na to sa BTC at baka kailangan natin pag-usapan si S&P 500 at basically stock. Meron daw tayong actually sa stock market pala yung naiisip ko. Pero ito, meron daw tayong fractal dito nakamuka ng previous cycles na nag-bear market tayo. So, example, buksan natin ang RSI natin. Itong galaw nito sa 2021, meron tayong some sort of bearish divergence, no? Bearish divergence at nag-dump. Pero yung pinaka-importanting point dito ng turning point na magbe-bear market tayo na matindi, dito sa mga ito no, meron tayong resistance support diyan. Itong point na to ang pinaka-importante na mag-aaroon tayo ng some sort of confirmation ng bear market. Kasi kapag nag-break to pababa, bear market yon. So, itong move na to, papunta dito, actually, bullish pa ako niyan dati, no? Bullish pa ako. Kasi hindi ko pa na makita yung, yung move niya na babagsak siya. Kasi possible pang mag leading diagonal, pump, tapos correction, tapos pump ulit, no? Possible pang ganun. So, bandang 0.5 siya, nagre-reject, which is typical na rejection type, rejection area. Pero, tatandaan nyo tong point na to, after makagawa ng some sort of bearish divergence, gumawa siya ng some sort of retest. Siguro most likely baka dito to, no? O parang ganito, no? Kasi meron tayong low dito na tinetest to hanggang sa na-break. Tapos medyo balimbing dito, hindi ko sure to. Pero ito, no? Makikita natin meron tayong mga support na ginagawang resistance hanggang sa na-reject. Okay, most likely ito yung median point. So dito sa galaw na to, tatandaan nyo bearish divergence, retest. Actually, buksan nga natin yung yan. Bearish divergence, dump, retest. At hindi siya medyo nag-overshoot pa siya, no? Tignan natin nag-break pa siya, no? Nag-break. Hindi nagbalimbing na move, pero eventually nag-breakdown. Okay? So, hindi siya perfect na nag-reject sa mga linya, pero ando dun siya sa area kung saan siya pwede mag-reject, no? At mga bandang 55 RSI na ata to, 50 RSI. Tignan natin dito ngayon. Meron din tayong ganyang same fractal. Meron tayong bearish divergence dito. Sa weekly bearish divergence, nagkaroon tayo ng dump, no? Meron din tayong some sort of resistance dito sa mga candles na to. Medyo overshoot din tayo, no? Parang nag-overshoot din tayo. At tingnan natin. Medyo nakalagpas tayo sa sa 20 MA, weekly 20 MA, which is good. Which is maganda 'yon kasi possible na meron tayong breakout. Pero double check lang natin ng volume. Medyo wala tong volume sa pag-breakout nito. Which is kung titignan natin dito, meron ba tayong breakout? Nasaan 'yon? Ito to. May volume din ba tayo dito sa breakout na ito? Wala rin tayong volume nung nagbe-break tayo dito. Okay? So kung titignan natin dito, actually pabagsak pa yung volume nito, no? Parang doon sa kabila, pabagsak din yung volume. So mapapansin natin kung pupunta tayo, i-check natin to na actually baka dito rin. So meron pa tayong isa pang resistance dito of some sort. Yan.
Masasabi man natin na parang may ano to. Teka lang ha. O parang ganito rin to, no? Yan. O tama ba to? Baka ganito to. O basta sa mga area na yan, may possibility kasi ito. Meron tayo isa dito, dump. Tapos isa pa dito. Tapos yung final dump. So ito, meron tayong long wick sa ilalim, no? Long wick sa ilalim. Nag-push up to. Makikita natin yan most likely sa daily. Ito yan ha. Ito. Nag-dump tayo. Yung weekly na malaki yung wick sa ilalim. Nag-push up tayo dito. Tapos nag-dump. Tapos meron tayong isa pang retest of some sort dito. So possible na dito or dito. Hindi natin sure. Pero katulad ng last bear market, meron tayong same move dito sa point na to, no? So meron tayong parang ascending channel dito. Ito naman hindi naman ascending channel to, pero meron tayong ascending trend line, no? So possible na megaphone pattern din to na ganyan, no? Or kung sabihin natin saan ba natin pwede i-check to? Most likely hindi siya parehas sa ng ilalim na trend. Pero madalas kapag uptrending na ganito na meron tayong ascending line of some sort, medyo side ng bearish, pero hindi natin masasabi in 100% in 100% na ganun talaga ang gagawin na mukhang bearish. Pero gusto ko lang ipakita. Babalik tayo ngayon sa RSI. Sorry ang haba ng yan, papakita ko sa RSI. Meron tayong bearish divergence dito. Nakatulad dito, meron tayong bearish divergence. Meron siyang retest of some sort dito. Tsaka siya nag-dump, no? Meron tayong bearish divergence of some sort dito. Nag-dump siya. Nagkaroon siya ng retest of some sort. Doon din siya banda sa 55 area, no? Actually, baka 60 to, no? Medyo mas malakas ang pump dito. Dito medyo 55 na lang, no? Mga 53, 54. 55. Tama, mga 53. Retest, dump. Ito ngayon, ganun din ba ang gagawin? Retest, dump din ba? Hindi natin alam. Okay? Pero etong setup nato na may bearish divergence, meron tayong bearish divergence dito, at etong push up nato masyadong mabilis. Medyo kaparehas niya ang galaw nito, no? Magpo-push up, babagsak, isa pang push up. Magpo-push up, babagsak, isa pang push up, no? ABC correction yung ano niya, yung galaw niya, no? Na ganito. So teka lang, bubarin ko lang lahat to ng itong mga to para lang mas malinaw. Nasaan yung ayun. So ganito, no? Merong A, B, C, dump. Meron tayong potential dito na baka some sort of expanded flat A, B, C. Hindi ko sure kung magda-dump. Okay? Or possible din na baka dito yung start ng bullish move, no? Papunta dun sa taas, no? So last one, SPX. Si SPX, punta tayo na regular chart. Madalas ang regular chart ginagamit sa mga mas malaking na-adapt na type of dito, asset, which is yung SPX at yung basically stock market, no? Regular chart madalas ang gamit doon. Pero sa mga baguhan, BTC kunwari, madalas nasa logarithmic chart pa. Pero eventually, mas dadami ang titingin ng regular chart kaysa sa logarithmic chart kay BTC once na magpump si BTC, no? So ito, nasa tayo? Nasa around tayo ng tawag dito? Resistance. Meron din tayo dito, no? Baka maging head and shoulders pattern to. At dito pa rin yung drawing ko dati. No, na may possibility of shoulder, head, shoulder, retest siguro, then dump. So head and shoulders pattern sa weekly. Kailangan makakita tayo ng solid breakout dito, masasabi ko, para masabi natin bullish pa tayo
sa stock market. Kasi kapag ito nag-dump, possible din na si BTC sumunod sa dump. Okay? Isa pang medyo importante, yung dati ko pang basa dito actually, katapusan na to ng fifth wave kasi meron tayong bear market dito, A, B, C. Yan. Nung last 2008-2009 pa yan. At nag-skyrocket tayo ng some sort of impulsive move. 3, 4, at meron tayong 5 na completion of 5 wave counts. So after ng 5 wave counts, madalas meron tayong bear market dyan or correction. Since long-term time frame to, most likely yung tawag nila bear market. May napag-uusapan din natin last time, no, na kung after ng 20% dump, yan, 20% dump sa ending ng fifth wave. So gagamitin lang natin yung logarithmic chart para makita lang natin yung data dati. So meron tayo most likely bear market dito. Kalabas na meron tayong impulse dito of some sort. Baka siguro ganito yung impulse nito. 1, 2, hindi ko alam kung saan banda dito yung 3, 4, 5. Basta most likely makikita naman natin na medyo meron tayong mga malalaking correction dito, no? Possible na baka dito yung 3, 4, 5, no? Hindi ko rin alam no? At baka dito yung baka dito yung 1, 2. Hindi ko sure pero most likely may 5 waves to. Actually, baka mali ito, no? Basta alam natin may 1, 2, 3, 4, 5 dito. Makikita natin dito sa mga changing slopes madalas na meron tayong blow off top dito na possible baka simula dito, ito pa lang yung 3 at meron tayong mabilis na 5 dito pero hindi na siya ganun kataas, no? So, after ng fifth wave, doon natin makikita yung 20%. So, tignan natin. Meron tayong first 20% dito. So, dito banda, no? Ito hanggang dito siguro. Tignan natin. Mula dito hanggang dito pa lang ata, no? Sabihin natin mga 18%. Mga 19%, ganyan. Buksan natin yung SMA natin. Makikita natin, nag-break tayo ng 50 at 100 weekly moving average. At nire-retest natin dito. After na 20% na to, doon tayo nagkaroon ng mga malalaking dump, retest, malalaking dump, retest, malalaking dump, no? So ngayon, after ng 5 waves, kung titignan natin, nasa ilalim tayo ng dalawang MA na to, na doon din tayo nagre-retest sa previous bear market, no? Nagkaroon tayo ng ganyan, no? Kaso ang problema lang dito, hindi pa kasi tapos ang wave counts nito. So nasa number 3 tayo dito. Ganun din, same concept, pero most likely hanggang around 20% lang ang dump nito at magko-continue na siya to the upside. So 26% pa to, no? Pero hindi siya yung after ng 20% magdadump pa ng isa pang matindi, hindi siya ganoon kasi meron pa siyang kasunod na pump na fifth wave, no? Ito siguro black swan to. Ito 20% siguro to na after ng 20% magkakaroon na siya ng continuation to the upside. O 19% continuation to the upside. May ano nga lang tayo dito, may COVID dump lang tayo dito. So, ganoon din dito. Baka ano lang to, 15% continuation, no? So, same din dito nga lang, ang problema nasa fifth wave tayo potentially. Kapag nag-dump tayo dito ng 20% at nag-retest lang tayo dito sa area na to, no? Pwede tayo maka-expect ng mga 20% more at up until 30% more na dump sa mga susunod na months kung ang most likely na tawag doon bear market na. Okay? So kaya medyo napaka-importante nitong kaya nag-update ako kasi medyo napaka-importante nitong galaw na to kay SPX, kay BTC rin kasi kompleto yung 5 waves niya potential, kompleto rin yung 5 waves nitong SPX potentially at nasa mga resistance sila. Nasa resistance din si BTC last time na 1.272, no? Pinakita ko kanina. At si Nasdaq ganun din ang ano niya medyo magulo nga lang pero makikita natin 618 to, no? At ando din siya sa dalawang
weekly MAs na to at potentially baka mag-reject, no? Meron pa ako actually isa pang gusto pakita kasi baka hindi na masyado relevant. Kasi sa first time in sabi raw first time daw sa history ni SPX na magkaroon ng 9 days consecutive pumps or hindi pumps, no? 9 days consecutive gains. Pag sinabi natin gains, hindi pump ibig sabihin every day meron siyang higher closes, no? Ibig sabihin ito mula dito higher close to. So meron tayong 1, 2, 3 higher close, 4 higher close dito sa week na to, 5 higher close dito, 6 higher close dito. Kasi ang meron tayong mga pre-market dito sa stock market na nakabili na yung mga tao bago mag-open yung stock market kumbaga. So kaya tayo may mga gaps dito, yan. May mga gaps tayo dito. So kakalabasan, kahit red siya, gains pa rin siya in the end kasi nag-open siya sa higher prices, no? At nag-close sa higher prices pa rin. Kahit red ang itsura niya. So ito, red to, no? Red to, pero nag-open to dito. Yan, nag-open siya dyan. Pero nag-close siya dito. Pero higher, yan, dito. Pero higher pa rin siya sa previous candle. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang 10 to. Sabihin natin, hindi natin include to. 9 lang to. 9. No? Pero wala tayong makikitang ganyan sa history ni SPX na hindi nagbe-bear. Actually, meron daw, no? Nabasa ko, 80% daw na nangyayari na meron tayong 9 days na consecutive pumps. 80% of the time sign ng bear market yon. So, ang isang pinaka-example na nakita ko daw, nakita daw nila, na nakita ko, 1987 ba? Shit, hindi ko mahahanap to na maayos ko nasang banda yun. Baka dito ba? Hindi, 1987 ba? Dito ba? Ito ba yun? Hindi ko sure, no, pero tignan lang natin ito ba yun? Punta tayo ng days kaso days to no? Problema. Ang layo pala nito. Kaya ayoko pakita to kasi masyadong malayo So mag-zoom out tayo, napakalayo ng 1987. Nahanap na natin, double click natin para makita natin. Okay. So bago mag-dump sa bear market. Okay. So meron tayong, ito ba yun? Saan yung 5, yung 9 consecutive pumps? Hindi pumps, no? Ano pala? Ito ba? 1, 2. Scam naman to, hindi naman ito ba yun? Mga lower highs to, no? Pero puro green to, no? Baka dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scam na naman to. Saan ko kaya nakita yun? 1987 pa o 19... parang ito ata, no? Kung ano man to, hindi ko sure. Baka 1997, 1978, di ko alam. Nakalimutan ko yung date. Pero madalas yung mga sunod-sunod na mga pump na candles, madalas precursor sa sa malaking dump. Hindi ko nga lang alam kung tama ba yung natatandaan ko. Ito parang mali ito, no? Pero all green to, no? All green. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maraming candles na all green. At parang bihira tayo makakita ng ganitong karaming all greens. Bihira tayo makakita ng ganyan. At doon tayo nagkaroon ng biglang malaking dump, no? So gusto ko lang pakita sa inyo.
pwede pa rin tayo maging bullish siya. Ayun yung gusto ko sabihin. Pinakita ko sa inyo yung 173k na kung gagawin natin ang galaw dati or last cycle, which is ito, na umaabot tayo ng 1.618, dapat meron pa tayong isa pang pump dito, no? Hanggang 173k possibly. So tingin ko kung magkakaroon man tayo ng higher high or ATH, baka around 125k ang pinaka conservative target. Tignan lang natin kung magkakaroon tayo. Dapat 1.272 mula dito hanggang dito. Ay, hindi pala 1.272. Dapat pala 618 ng 134. No, 618 pala ito. Okay? Kung magkakaroon man tayo ng push up, no, hanggang dito sa point na to, most likely ang conservative target ay itong 125k area or baka basically 130k, no? So, siguro update natin. Ang haba pala na itong update na to, no? Gusto ko lang kayo maging aware sa mga scenarios. Kasi yung natin, economy, nakalimutan ko rin pa itong unemployment rate natin, no? Last one. Sorry. Unemployment level, takilan natin si SMA. Etong galaw na to, parang pa-leading into mga ganitong klaseng pump, no? Ito na, pa-leading. Yan, sa unemployment. At madalas makikita nyo dyan, kung papasok natin sa SPX, doon din ang bear market madalas. So, magpa-pump dito, bear market. Magpa-pump dito, bear market. COVID, no? Wala ng trabaho mga tao, COVID dump, no? Ngayon, ito ba si SPX? Ay, tama, ito si SPX. Parang ang laki ng dump nito, sa weekly. So, umaangat tayo, pero hindi pa natin nakikita yung yung dump dito. At medyo somehow dito pa lang natin nakikita na parang may papapasok na pump sa unemployment. Ibig sabihin, pag tumaas tong unemployment rate natin, nag-skyrocket bigla, ibig sabihin, maraming nawalan ng trabaho. So, isang type of recession yon. May dalawang type of recession actually, no? Yung isa tawag technical, yung isa, hindi ko alam kung tawag sa kanya, pero kapag mataas yung unemployment habang mataas yung inflation, isang type of recession din yon. Parang true recession ata yun. Pero yung pero meron tayong tinatawag na technical recession na kapag ang GDP growth natin dalawang beses na record as negative, meron tayong technical recession na tinatawag. Kapag babalik tayo sa sabihin natin sa BTC na lang, sige. Ba't bubuksan natin ang economic ideas, events natin, economic events. Makikita natin meron tayong negative GDP growth, no? So kapag nagpakita ulit to sa susunod na GDP growth na negative ulit, meron tayong officially recession. Okay? So dalawang magkasunod na negative equals technical recession. Okay? So aabang natin 'yon. Di ko alam kung kailan yung quarter over quarter. So ibig sabihin baka sa June to, no? Kasi March ang first quarter, end ng first quarter, at mare-record siya sa April. So baka June ang second quarter, so most likely baka sa July natin makikita. Tagal pa pala, no? At madalas kasi kapag na-confirm na may recession na, doon na madalas yung bottom ng market. Excuse me. So hindi pa natin alam, Abangan natin yan kung magkakaroon man tayo. Sa July pang halang yun. Okay. Anyway, yun lang i-update natin. Ingat trade sa GG's Boys.